Sa video na to, pag-uusapan natin yung 5 choices na magdedetermine ng next 5 years mo. Aware ka ba sa sitwasyon na meron ka ngayon? Tingin mo ba yan na yung buhay na pinagpipray mo? Yung buhay na magaan at wala ng problema financially? Yung hindi mo na kailangang isipin araw-araw kung saan kukunin yung pambayad sa mga bills. Lahat tayo gusto niyan. Sino ba namang may ayaw ng ganong buhay, di ba? Yung magaan, yung anytime na gusto mong tumulong sa iba, madali na lang. Pero teka, balik tayo sa sitwasyon na meron ka ngayon. Yung kabaligtaran ng mga sinabi ko. Possible ngayon, wala kang source of income or laging stress, problemado ka financially, and hindi ka makapagpahinga, kaka-work kasi kailangan kumita ng pera. Hindi lang naman ikaw yung nakakaranas ng ganyan. Actually, marami. Pero this time, malalaman mo kung ano ba yung dapat mong gawin at mabago mo yung buhay mo in the next 5 years. Ako nga pala si Julius Bagawisan. And sa channel na to, tutulungan kitang maging best version ng sarili mo. Choice number 1, who you surround yourself with. Show me your friends and I'll show you your future. Tignan mo yung circle mo. Tingin mo ba nasa right environment ka ngayon? Natutulungan ka ba nila para i-push yung sarili mo? Sila mismo yung isa sa mga dahilan kung bakit ka ngayon nada-down. Kung puro tamad or walang pangarap yung nasa paligid mo, malaki yung chance na babagal din yung progress mo. Pero kung kasama mo yung mga tao na may goals and mga supportive, nabubuhayan ka rin ng loob. Your circle will either push you forward or hold you back. Kaya piliin mong mabuti. Choice number 2, how you use your time. Lahat tayo may 24 hours a day. Pero magkakaiba tayo kung paano natin to ginagamit. Question ko, paano mo ini-spend yung time mo everyday? Naglalaro ka ba buong araw? Nag-i-scroll sa phone? Walang masama as long as may limit. Magiging masama lang kapag dyan na nauubos yung oras mo. Worst, wala ka ng time para mag-grow. Yung free time mo na 2 to 3 hours per day, in 1 week, 14 to 21 hours yun. 'Di ba? Ang dami mong time. Ilagay mo yung time na yan sa learning, sa pag-build ng pangarap mo, at sa pag-improve ng sarili mo. Choice number 3, how you handle failures. Failure is not the opposite of success. It's part of it. Sa mga naka-follow sa akin, simula nung nag-start ako dito, alam nyo na nag-fail ako sa dati kong business na ginagawa. Pero instead na tignan ko siya as negative, isipin na wala na akong pag-asa maging successful, ginawa ko yung motivation para simulan tong content creation. Dito, goal kong bumangon ulit, patunayan sa sarili ko na hindi ako failure. Part lang yun ng story ko. Choice number 4, what you believe about yourself. Si Napoleon Hill, author ng legendary book, Think and Grow Rich. Sabi doon, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Failure ba? Tingin mo wala kang mararating? Hanggang dito na lang ako kasi hindi ako swerte. Kung naniniwala ka na hindi ka magaling o hindi mo kaya, yun yung magiging reality mo. Choose to believe in your potential kahit di pa perfect ngayon. And choice number 5, what you're willing to sacrifice. Lahat ng goals may kapalit. Oras, effort, comfort. Kailangan mong mamili kung ano muna yung gagawin mong priority sa ngayon. Sacrifice now and enjoy later. 100% focus sa goal. Kung ayaw mong i-give up yung mga distractions, hindi ka uusad. Pero kung matututo kang i-sacrifice yung temporary comfort para sa long-term growth mo, yan yung isa sa mga best decision na magagawa mo ngayon. Your future will be shaped by what you are willing to let go of today. 5 years from now, ibang tao ka na. Depende sa choices na ginagawa mo ngayon. So, tanungin mo sarili mo, anong choice yung kailangan kong baguhin ngayon para sa future ko? Ikaw lang makakasagot niyan. Kung nakahelp tong video sa'yo, leave a comment and don't forget subscribe. And good luck, naniniwala akong kaya mo.